Morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, kapag ang swerte o pagkakataon ay dumating sa inyong buhay, sa ating buhay, ito yung sinasabi po ng mga matatanda na i-grab na natin sapagkat mahihirapan na tayong mag-grab ito sa mga susunod na mga panahon dahil maaaring ito ay minsan lamang dumaan at dadaan sa ating buhay. Ito pong si Aldrin Jana Opilak ay isang vlogger. Napapanood ko ito sa YouTube, no? At nagulat na lamang ako isang araw nang manood po ako ng Batang Quiapo. At ang kanyang buong pamilya ay kasama na nga po sa cast ng Batang Quiapo. Okay? So, hindi po yan ang pag-uusapan natin, mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ay magkano nga ba ang kinikita ng isang vlogger. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung magkano ang ating maaaring kitain dito, no, sa ating YouTube channel. Okay, so ito po yung aking channel, Professor's Channel, Upholding the Constitution. Noong mga nakaraang buwan ay napanood natin sa mga mainstream media, sa mga social media channels na ang mga vlogger na kung saan ay nagpapahayag ng kanilang pagsuporta, no, sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay naging daan para magsagawa ang TRICOM ng kanilang investigasyon, ng kanilang legislative hearing upang makagawa at makapagbalangkas sila di umano, no, ng mga batas kaugnay sa paggamit ng social media. Okay? At isa po ang ating channel sa naapektuhan ng ganitong mga hakbangin ng pamahalaan. So, natigil po yung ating malaking kinikita noong Disyembre 2024. Okay, nabawasan po yung ating kinikita. So, mula po noong nakaraang taon ay pababa ng pababa yung ating kinikita. So, ito po yung ating channel. Kahapon lamang po muling ibinalik ng YouTube yung aking YouTube channel. So, wala pa po tayong kinikita sa kasalukuyan. So, kung makikita po ninyo sa dashboard ay $2 pa lamang po ang ating kinita mula kahapon. Sapagkat kahapon po bumalik ang aking YouTube channel. At nabawasan din po ako ng subscribers, no? Naging negative 59. So, ganyan po ang impact. Pero noong mga nakaraang mga buwan, ay ito po yung ating kinikita. Okay? So, i-check po natin. Okay? Sa history ng revenue. Ayan. So, ito po yung kahapon. So, pansinin po ninyo, buwan po ng Abril, 0 po ang ating kinita. Buwan ng Marso, 0 po. February po ay bumaba po yung ating kinita. Okay, January, yan po yung ating kinikita. At syempre noong December 2024, yan po yung ating kinita. Okay? So, ganyan po kalaki ang kinikita ng isang vlogger. Kaya napakahalaga na maging responsable po tayo sa ating mga vlog. Okay? Kinakailangan pong kapag tayo ay gumawa ng ating content sa YouTube, ay gawin natin itong makabuluhan, gawin nating makatotohanan, at syempre iwasan po nating magpakalat ng mga fake news. Sapagkat ang YouTube po ay isang platform na kung saan ay makapagbibigay ng impormasyon o makakapagbahagi ng kaalaman sa maraming mga audience.
So, ang kagandahan po, kaya naibalik po ang ating YouTube channel, ay umapila po tayo at sinabi natin sa YouTube na yung content natin ay mayroong mga proof of evidences. Ibig sabihin, yung laman po ng aking mga vlog ay mayroong kalakip na mga ebidensya, mga patunay kung yung sinasabi natin ay mula sa mga totoong tao sa likod ng ating mga kwento. Okay? So, yan po, no? Pero, nakakalungkot na noong nakaraang buwan ay wala tayong kinita. Sapagkat, syempre, dahil kinakailangan nating sumunod doon sa mga protocol, okay lamang yan. Ang mahalaga ay naging patas po ang YouTube sa pagbibigay sa atin ng oportunidad na ipaliwanag yung laman ng ating vlog. Okay, so isa pa sa mga vlog na ating sinusubaybayan ay ang vlog po ni Tito Bon. Ano ba yun? Tito Bon and Mami Gangster. O baligtad, no? Mami Gangster and Tito Bon vlog. Okay, so nakakalungkot pero mula po nung February ay hindi na natin napanood ang vlog ni Mami Gangster. So i-check nga natin guys kung makikita natin yung vlog ni Mami Gangster. No, yung YouTube ni Mami Gangster. Mami Gangster. Ayan. Mami Gangster and Bon. So, huli natin na panood ito. Hindi ko na alam kung kailan ko itong huli na panood, guys. Pero, alam nyo ba ang katotohanan kung nasaan na nga ba si Mami Gangster? Ano na po nangyari doon sa kanilang vlog ni Tito Bon? Sila po ay mag-ina pero ayan. Ito po yung mga vlog nila. Hindi ko na alam kung ano nang nangyari. Okay. So, wala na po itong vlog ng mag-ina. Dahil po sa pera, ay hindi po sila nagkasundo ng kanyang anak. Kaya humiwalay na po si Mami Gangster. No, umalis na po si Mami Gangster sa kanilang duo ng kanyang anak na si Tito Bon. Ayan. So, panoorin po natin ang paliwanag ni Mami Gangster kung ano po talaga ang totoong nangyari at bakit siya humiwalay na at hindi na po sumuporta sa kanyang anak na si Tito Bon. Okay? So, let's watch this. Ayun! Mami Gangster! Long time no see. Ang last time tayo magkasama nung vlog namin ni Vice Mayor Moritz Season sa Cavite. Yeah, I'm OG. Kamusta ka naman? Medyo hindi maganda ang lagay. O bakit ng di ano. maganda? Balita ko, yaman-yaman mo na din. Ay, yan lang ang alam nila. Teka lang, anong ibig mo sabihin yan ang alam nila? Ano bang nangyayari? Parang may nabalitaan nga ako na may something. Ano ba po Mami Gangster? Ang totoo niyan, Jean, iniwan ko na si Bon. After 5 years, iniwan ko na siya. Ang last vlog ko sa ang ibig kanya. mong sabihin, Mami Gangster, kayo ni Bon tsaka ikaw, Mami, hindi na kayo magkasama? Hiwalay Hindi na? 2 buwan na ngayon may. Sa anong dahilan naman? Dahil sa sahuran. Tahuran. Sa pera. Sa pera, ang problema. Oo. Paano po nangyari? Alam mo, Jean, bilang ina, ginusto ko, hinayaan ko, pinayagan ko. Dahil lang kagustuhan ng isang ina o magulang, yung mapaganda ang buhay ng mga anak. Diba? Totoo po yan. Isa ka na rin magulang. Ngayon, hinayaan ko lahat yan kahit alam ko at nararamdaman ko na meron ng hindi tama. Opo. Tapos, ang totoo niyan, Jean, sa loob ng 5 taong pagbablog namin, isang beses lang niya ako sinama mag-withdraw. Kasi nung time na yon nagkaroon kami ng problema sa bangko. Opo.
At yung time na yon, nasa pangalan ko pa yung account ng Mami Gangster and Bon. Pagkatapos nun, pumunta kami ng bangko, nalaman namin na medyo may kalakihan ng konti. Kasi first time ko nalaman na ganun pala yung sinasahod namin. Yung time na yon, naisip ko parang ang laki ng sahod. Opo. 749 ang tinanggap ko sa bangko. Okay. Ang binigay niya sa akin doon is 249, sa kanya yung 500. Okay lang. Hindi ka lang na umimik. Hindi na lang ako umimik kasi bilang nana, Yeah. alam nyo na, di ba, tayo namang mga magulang hindi nakakatiis sa mga anak natin. Yung kasabayan na mga magulang na hindi kayang tiisin ng mga anak. Pero ito, ang nangyari, tinisa ko, kinalimutan niya ako bilang ina niya. Yun ang hindi ko nagustuhan. Nagpaubaya ako sa kanya dahil gusto kong gumanda ang buhay niya. At tanda na ako. Mawala man ako dito sa mundo. Naisip ko na kaya niyang tulungan ng mga kapatid niya, ng mga maliliit na walang hanap buhay. Mula ba nun, hindi na kayo nagkausap? Nagsasama pa rin kami noon. Kasi mga mahigit 1 taon pa lang kami nagbablog noon. Opo. So, inabot kami ng 5 taon ngayon. Opo. Maraming bagay, maraming mga insidente na nalalaman ko na gano'n ang ginagawa niya. At nabanggit niya na ang pinakamaliit na sinasahod namin is 330,000. 330. Jean, ang binibigay niya sa akin, 30,000 lang. Nung nagsimula ba kayo na mag-partner sa vlog, napag-usapan niyo ba yung tungkol Napag-usapan sa namin pera? yan. O bilang nanay, hindi mo na kailangan pag-usapan. Oo, Kung pero nakakaintindi ang naman. usapan- Opo, yun nga dapat Yan, talaga. yan. Opo, opo. Ngayon, dahil nga sa tumagal ng tumagal, yung panganay ko nagsalita na kasi sa kanya lang ako naghihinga ng sama ng loob. Opo. Maraming mga endorsement, nalalaman ko na hindi lang pala ganun ang binigay. Ang pinapaalam niya sa akin is ganun lang kaliit. Opo. So, hindi ako kumikibo. Okay lang sa akin. Pinaniniwalaan ko siya. At nagagalit pa yan, Jean, pag ako nakipag-usap sa boss. Halimbawa ng Ship International, bakit daw ako kumukontak? Lumalabas na wala akong tiwala sa kanya. Yun. Yeah, medyo mabigat para sa part mo pala, mami. No? Ay, oo. Kasi bali ko ibang tao eh. Ako pananaw ko, di bali kong ibang tao. Yun na nga. Ibang tao, bakit yung anak mo Yung pa, tas nasa, kapartner? di ba, palibas, halimbawa, ako walang trabaho, sila merong mga trabaho. Di ba, obligasyon din naman ng mga anak na kahit pa paano tulungan. Yes, yung kusa. Tulungan yung magulang. Yung kusa. Yung kusa. Yung kusa. Hindi naman ako nangihingi. Pinagtatrabahuan ko to, Jean. Oo nga, alam ko naman. Pinaghirapan Alam ko to. naman po yan. Kaya medyo masakit sa kalooban ko yung nangyayari. Mami, malay mo naman isang araw, di ba? Linaw yung isip din ni anak mo ni Bon. At sa tingin ko, Jean, wala walang, kasi nagpasko, nagbagong taon, hindi nga niya ako sinisilip. O kakamusta February 14 ang last vlog namin. Pero after noon, hindi na ako nakipag-ano. Hindi ako nagpaalam, Bon, ito na yung last day ko. Ayoko na makipag-vlog sa iyo o ayoko na makitandem sa iyo. Ayoko na magtrabaho na kasama ka. Hindi ako nagpaalam ng ganun. Basta hindi na lang ako nagtrabaho. At tawag siya ng Alam na tawag. niya yun. Ano ibig sabihin nun? Bakit ganun? O, kasi ang alam nila, Jean, kabisado ko ng mga anak ko. Pag nagalit ako, 3 days, pag 1 week, medyo malala. Pero iba na to, Jean, 2 buwan na mahigit. Oo nga. Kaya naisipan ko magbukas na rin ng kong page. Opo. Ano pangalan po ng bago mong page? Mami G lang sa kalam. Mami G lang, saka lang. Ayun. Hanggang ngayon, gamit pa rin niya yung pangalan ko, Mami Opo. Gangster and Bon. So, maraming naghahanap, maraming nagtatanong kung nasaan ako. Wala siyang sinasagot kahit isa. Yun ang totoo. Hindi niya masabi. Kasi ang niisip ko, dapat, kagaya ko, nagsimula ako sa maliit ngayon, bumaba na lang din, magparehas na lang kami. Hindi ko inaano, mas maganda, pareho na lang namin bitawan yung Oo, tama. Para wala na kayong pag-anuhan pa. Di ba? Oo, hindi naman. Pero ako, mami, ang sasabihin ko sa inyo, ang bagay lang. Hayaan mo na yun, mag-move on ka tapos. Tandaan mo lagi, mami, na okay lang nagawan at gawan mo ako ng mga mali. Dahil alam ko dadating yung oras o panahon na malalaman mo kung ano yung tama. Ang mahirap po yung huli nila lahat. Ako, yan ang ano ko lagi. Okay lang. Baka, Anyway, huwag ka na malungkot dahil may bago kang page dahil sigurado ako, baka 3 days lang. Baka meron ka na ulit na yung ganun yung sa YouTube. Di ba? yan, speaking of YouTube, 5 taon ako nagbablog. Ayan na po. TikTok, Bumabalik na naman YouTube. mga alaala.
Sa loob ng 5 taon, isang beses hindi niya ako napasahod. Sa loob ng 5 taon. Ganyan po, kasakit ang ginawa sa akin ng Hindi ka pala inimbita sa sahuran? Wala, hindi ako. Pareho At tayo saka, naging case. Ako din eh. Hindi rin ako na-imbita eh. invited ka ba dito? Kanina ka pa tanong ng tanong sa akin eh. Ano po? Maalala ko, kumbidado ba kita dito? Ba't ka tanong ng tanong? Hindi kasi may sinamahan lang naman po ako. Paano, ba't nakaupo ka dyan? Hindi ka naman imbitado. Ang kausap ko dito si Anjo eh. Opo. At saka si Marky.